DWILS 97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ano man ang uri ng iyong trabaho o estado sa buhay, kung kayang tumulong, tutulong ka. Sa kahit na anong paraan ay gagawa ka ng paraan makapaghatid lang ng tulong. Ikaw, anong tulong ang naihatid mo na? Dear Papa Dudut, walang sukatan ang tulong. Maliit man o malaki, ang tulong ay tulong. Magandang araw po sa inyong lahat, Papa Dudut. Ako nga pala si Arnel, 35 years old at isang proud sikyo. Tubong Cebu ako pero dito na sa Maynila nakahanap ng trabaho. Napadpad ako dito hindi lang syempre para buhayin ang aking pamilyang umaasa sa akin. Napadpad ako dito para magpakalayo-layo sa ex-GF ko. Hiniwalayan niya ako dahil hindi ako ang gusto ng pamilya niya. Hindi raw kasi ako nakapagtapos ng pag-aaral at paniguradong asin lang ang kaya kong ibuhay sa kanilang anak. Sinubukan ko siyang ipaglaban pero sinabi niya na matatalo lang kaming pareho. Masyado akong nahulog sa kanya dahil naibigay ko mahigit kalahati nga ng buhay ko. Nakagawa ko ng isang bagay na hindi nagustuhan ng lahat. Nang sinubukan ko makipagkita sa kanya para sa closure ay iba ang plano ko talaga. Inaya ko siyang magkita kami sa bahay ng isang kakilala para makapag-usap. Pumayag naman ito. Ang hindi niya alam ay plano ko nung itaka siya sa tulong ng kakilala ko. Pinunta ko siya sa isang lugar na malayo sa amin at nagalit ito at ilang beses sa sinubukang makatakas. Sa huli ay natauhan ako. Mali ang ginawa ko kaya naman pinalaya ko ito. Nagalit ang magulang niya at pinalayo ako sa anak nila. Literal na malayong malayo ang gusto nilang gawin ko noon. Kung ayaw ko raw makulong. Umalis daw ako sa amin at yun naman ang ginawa ko. Kaya naman ako napadpad sa Metro Manila para tuparin ang sinabi kong titigilan ko na ang anak nila. Dito na ako nagsimula ng bagong buhay, Papa Dudut. Hindi ako pinalad na magkaroon ng karelasyong muli pero pinalad ako na baguhin ang buhay ng ilang taong nakilala ko habang nagsisikyo ako. Tanghaling tapat noon at kagagaling ko lang sa karinderya. Malapit sa bangkong pinagtatrabahuan ko bilang sikyo. Napayosi muna ako sa gilid para maibaba ang kinain ko. Dito ko napansin ang isang batang lalaking alam kong lumaki sa lansangan. May kulay ang buhok nito, nakasuot ng pulang sando at berdeng shorts. Alam mong ni minsan ay hindi napalitan ang suot niya dahil nanlilimahid na ito sa dumi. Nakaluhod ito sa harapan ng dingding. Nakatingin sa nakapaskil na tarpaulin ng milk tea. Pinagmamasdan ko ito at mukhang sinusubukan niyang basahin ang nakasulat. Nilapitan ko siya para makumpirma ang hinala ko at tama naman ako. Sarap, masarap, hindi tinipid sa gatas. Bibili ka ba niyang milk tea? Mukha po ba ako may pambili? Para tinatanong ka lang eh. Inaaral ko pong basahin to. Para saan? Di ka naman bibili. Masama po bang matutong magbasa? Oh, sorry na. Tinatanong ka lang naman. Saan po ba nakasulat yung milk tea na sinasabi niyo? Ito, yan. Milk tea. Milk tea. Bakit po may A sa dulo ng tea? Di dapat milk tea. Di ko rin alam sa totoo lang.
Yan ang batas sa pagbasa ng salitang yan. Ano pong basa dito? Sugar yan. Ah, sugar! Less sugar. Para ka namang ahas na bibili ng milk tea. Dalawa po yung letter S eh. Sinundan ko lang naman. Less lang ang basa dyan. Kahit 2 S pa yan. Oh, ganun po ba? Oo. Mabuti pa isulat mo na lang sa papel yan para di mo makalimutan. O ito, isulat mo dito sa papel ng lalagyan ng yosi. Hindi naman ako marunong magsulat. Ganun ba? Di ka ba nakatungtong man lang kahit ilang buwan sa school? Hindi. Nadadaanan ko lang yung school kapag naghahanap ako ng malilimusan. Ganito na lang. Bukas kung pwede ka, mga bandang tanghali, nakikita mo ba yung bangko na yon? Si Q ako doon. Puntahan mo ako, tuturuan kita. Masungit yung si Q doon na isa eh. Papalayasin naman niya ako. Ako naman ang si Q bukas, huwag ka mag-alala. Magdadala ako ng libro at lapis. Tuturuan kitang magbasa. At kung may oras pa, baka pati pagsusulat na rin. Ayos ba? Sigurado po ba kayo dyan? Oo naman. Ano, gusto mo ba o ayaw mo? Siyempre, gusto ko. Oh, balik trabaho na muna ako ha. Teka, ano nga palang pangalan mo? Don, ikaw. Arnel. Tawagin mo na lang akong Kuya Arnel. Ito ang unang pagkakakilala ko sa 10 taong gulang na batang si Dondon. Natuwa ako sa kanya dahil kahit mahirap ang buhay niya ay nagpursige pa rin ito para matuto kahit sa simpleng paraan lamang. Bihira ang mga taong kilala kong ganito. Kaya naman sinabi ko sa sarili ko na hanggat kaya ko ay tutulungan ko siyang matuto. Hindi ako nakatapos ng pag-aaral, Papa Dudut, kaya siguro malapit ang loob ko noon sa mga katulad ko. Minata kasi ako ng ilang beses sa amin dahil wala akong nakuhang diploma sa kolehiyo. Kaya nga ako hiniwalayan ang karelasyon ko noon, hindi ba? Kaya naman pinangako ko sa sarili ko na kahit high school lang ang tinapos ko ay gagawin ko ang lahat para mapabuti ang buhay ko at ng pamilya ko. Nang nakauwi na ako sa bahay after ng shift ko sa work ay inuna kong hanapin ang mga tinago kong libro sa karton. Nakangiti ako habang binubuklat-buklat yon at sa wakas ay magagamit na rin siya. Kuya Arnel! Oh, kala ko di ka na darating eh. Tuturuan ko na lang sanang magbasa yung pusang galang nakita ko kanina eh. Pasensya ka na kuya. Napatagal ako sa pagkakalakal kanina. Oh, ito pala. Sampagita? Di naman ako altar para alayan mo niyan. Pampabango yan ang kwarto mo. Ibenta mo na lang kaya yan. Sanay naman ako sa mabahong kwarto ko eh. Binili ko nga to dun sa kakilala ko para may bayad ako sa'yo sa pagturo mo sa akin magbasa eh. Uy, di naman ako humihingi ng bayad. Di naman ako totoong teacher para bayaran. Pa-thank you ko na lang, Kuya Arnel. Ikaw lang may gustong magturo sa akin eh. Hindi yan. Ayos lang. Ibenta mo na lang yan para makabili ka ng makakain mo mamaya. Kuya, di raw dapat tinatanggihan ng sampagita. Bakit naman daw? Mumultuhin daw kayo ni Sampa. Hihilain ang paa niyo sa gabi at itatanim kayo sa lupa para maging pataba sa puno ng sampagita. Sinong Sampa? Si Sampa, yung nasa alamat daw ng sampagita. Kung ano-anong nalalaman mo. O sige, akin na to. Pero sa susunod, hindi mo na kailangan bilhan ako ng kahit na ano. Masaya akong turuan ka. Basta magpakabait ka lang. Sige po. Maupo ka dyan. Pagpasensyahan mo na tong libro na ipapabasa ko sa'yo. May mga sulat na at pasira na rin. Nakita ko lang kasi to sa inuupahan ko eh. Ayos lang, kuya. Ang importante, matuto ako. Okay, game. Teka, ano bang pwedeng... ito. Ano sa tingin mo ang basa rito? Kuyu, ez. Kaya mo yan. Kuyu, kuyu,
Kuyu i on on Konti na lang. Kuyu on. Oh, bakit ka umiiyak? Ayoko na po magbasa. Bakit naman? Kakasimula pa lang natin eh. Sige ka, magtatampo sa'yo si Sampa. Hihilahin ang... Hindi naman ako magaling eh. Paano ako matututo? Ayoko na po. Ang hirap. Hay, lahat naman ng magagaling nahirapan nung una. Dapat wag kang sumuko. Teka, mukhang mali ang unang salita na pinabasa ko sa'yo. Mahirap nga naman talaga to. Kasalanan ko. Hindi po. Akong may kasalanan kasi mapuro lang utak ko. Lapis nga na mapurol, nagiging matulis ulit eh. Basta matasahan lang na maayos. Ibahin natin ang salitang babasahin mo. Pero bago niyo po baguhin, ano po bang basa dun sa salitang pinakita niyo? Kuyu is on? Quezon. Pwedeng lugar. Pwedeng dating presidente ng Pilipinas. Quezon. Quezon. Tama. O sige, hanap ako ng madali muna. Saka tayo pumunta sa mahirap kapag nahasa ka na. Ayos ba? Sige po. Nalaman kong hindi talaga nakatungtong ng paaralan itong si Dondon. May nanay ito nagturo sa kanyang magbasa ng ilang salita. Sa lahat ng mga salitang yon tungkol pa sa sugal, naawa tuloy ako sa kanya. Lalo na nung sinabi niyang binubugbog siya ng bagong asawa ng nanay niya. Hindi naman siya kinampihan ng nanay niya. Hinayaan lang daw siyang bugbugin para madisiplina siya. Pinaka nalungkot ako sa kinuwento niyang minolesta siya ng kaibigan lalaki ng kanyang stepfather. Inakala niyang mabait ito noong una. Inakala niyang lalaking lalaki ito. Pero noong minsang nalasing ito papadudot kasama ang stepfather niya ay doon na siya hinubaran ng shorts. Ito ang nagudyo kay Dondon para takasan ang buhay niya. Kung saan ito napadpad para lamang makalayo. Papadudot marami pa siyang kinuwento sa akin. Nasaktan at nagalit ako dahil sa murang edad ay kinailangan niyang pagdaanan yon. Mas lalo tuloy akong nagpursige na turuan siyang magbasa, magsulat at magbilang. Gusto ko noon na mabigyan man lang siya ng magandang pangyayari sa buhay niya. Inisip ko nga na baka sinadya ng Diyos na ipakilala siya sa akin para matulungan ko siya sa paraang kaya at alam ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Unti-unting naturuan ko si Dondon kung paano magbasa, magbilang at magsulat. Hindi man perpekto at maramihan ang nalaman niya sa akin ay nagpasalamat pa rin ito dahil kahit papaano ay nadagdagan ang kaalaman niya. Inayos ko ang schedule namin ng pagtuturo at nahiya na rin ako syempre sa trabaho ko na sinisingit ko pa ang pagtuturo kay Dondon. Sinabi ko sa kanya na pwede siyang pumunta tuwing tanghaling tapat mula Lunes hanggang Biyernes. Hindi ko siya pinilit na araw-arawin ang pagpunta dahil alam ko namang nagkakalkal pa ito. Sinabi ko sa kanya na kung kailan niya gustong pumunta, ganong oras niya ako pwedeng puntahan. Iniritan pa nga ako nito na kung pwede raw ay pagkatapos na lang ng trabaho ko. Naisip kong pwede rin naman kaya naman sinabi ko sa kanya na alas 7 ng gabi ipuntahan na niya ako para bago ko umuwi ay maturuan ko na siya. Nakita kong porsigido talaga siyang matuto. Hindi man niya aminin sa akin, alam kong may gusto itong mangyari sa buhay niyang yon. Masayahing bata itong si Dondon kaya naman mas lalo akong naging ganadong turuan siya dahil alam kong gusto niya talaga ang ginagawa niya. Naalala ko sa kanya ang sarili ko.
Noong bata rin kasi ako Papa Dudut ay sobrang tuwang-tuwa ako na pumasok sa school. Gusto ko kasing maging guro noon pero hindi nga nabigyan ng katuparan yon dahil kapos kami sa pera. Bukod doon ay marami pang ibang dahilan para hindi ako makapag-aral sa kolehiyo. Ang pangarap kong maging teacher kay Dondon ko nagawa. Naging guro ako nito kahit wala kami sa classroom. Kahit na walang pisara o maayos na notebook dahil kay Dondon, kahit papaano ay nabigyan ng katuparan ang matagal ko nang hinihiling noon, ang makapagturo sa mga bata. Kuya Arnel, kung bahalang araw malaman kong totoo at buong pangalan ko, ituro mo yan sa akin kung paano isusulat ha. Oo naman. Sa ngayon, Dondon munang aralin mong isulat. Ay sulat ko naman na. Oo, pero parang palaging hinahampas ng bagyo yung sulat mo eh. Laging patagilid. Nanginginig nga ang kamay ko. Basta mag-practice ka mamaya bago ka matulog para gumanda. Ang sulat naman gumaganda yan habang tumatagal. Basta lagi ka lang nagsusulat. Sige kuya. Salamat nga pala dito sa lapis ha at papel. Titipirin ko to para di maubos. Huwag mo nang tipirin. May makukuha pa naman ako mga papel. Saka kung sakali, pwede naman kitang bilhan eh. Ay hindi na kuya. Sobra-sobra na nga tong tinutulong mo sa akin. Tapos gagastos ka pa. Napagtsatsagaan ko naman yung mga nagamit ng papel eh. Basta ako nang bahala. Magkano lang naman yun kung sakali. O sige na, pumunta ka na sa dapat mong puntahan. Uuwi na rin ako. Mag-iingat ka ha. Sige kuya. Ikaw rin. Ay kuya. Oh, Ay wag na. Nakakahiya pala. ngayon ka pa nahiya? Ilang buwan na tayong magkakilala oh. Kasi kuya, may kaibigan ako. Nakwento ko kasi sa kanya na tinuturuan mo ko. Chinismis pa ako. Hindi naman kuya. Gusto niya lang ding matuto tulad ko. Sabi ko nga sa kanya, ipapaalam ko sa'yo kung pwedeng sumaling pusa siya sa atin eh. Di naman nata mahirap turuan yun. Baka mamaya 100 yung dalhin mong tuturuan ko ha. Kulang tayo sa papel at libro. Siya lang talaga kuya, si B-Boy. Mas matanda yun ng 2 taon sa akin pero mas matangkad ako. Pwede bang sumali siya sa atin minsan kuya? Kahit 2 beses lang? Wala naman ako magagawa, sinabihan mo na siya eh. Ayun! Matutuwa yun kapag sinabi ko sa kanya bukas. Dadaan daw siya sa tinutulugan ko eh. Tsaka marami na rin pala siyang nakuhang papel sa pangangalakal. Tapos may napulot daw na ballpen pero paubos na yung tinta. Kaya naman daw humabol basta hindi marami yung isusulat. Paano pa kaya ako makakatanggi niyan? Mukhang pinaghandaan na niya lahat. O sige, bukas na lang ng ganitong oras ka mo. Mukhang marami akong gagawin bukas bago magtanghali eh. Sa gabi ko na kayo tuturo ang 2. Yay! Sige kuya, pupunta na ako sa kanya ngayon para alam na niya. May bahay ba yon? Wala kuya, parehas lang kami sa tulay natutulog. Ay, o sige, bukas hintayin ko kayo. May natira pala akong pagkain sa inuupahan ko. Ibigay ko na lang sa inyo bukas. Talaga kuya? Salamat ah! O sa English, thank you! Hindi thank you. Thank you. Thank you pala. Di na nga ako nakatanggi pa kay Dondon. Masyado na kaming naging close noon kaya ang hirap nang magsabi ng hindi sa kanya. Kinagabihan ay binasa ko muli ang librong ginagamit ko para turuan si Dondon. Kailangang aralin ko pa rin yon para makapagturo ako ng tama kay Dondon at sa kanyang kaibigang si B-Boy. Nagpuyat ako noon kakasulat ng mga dapat ituro sa kanila. Ganito kasi ang nakita kong ginagawa noong mga guro ko dati. Lesson plan daw ang tawag doon, yun ang sinabi sa akin. Kinarir ko talaga ang pagiging teacher. Naalala ko noong bata pa lamang ako Papa Dudut dahil nga pinapangarap ko maging teacher. Pinagpraktisan ko ang nakababata kong kapatid. Hindi pa ito nag-aaral noon, ako ang nagturo sa kanya after ng mga klase ko sa school. Noong isang beses, nagpabili ako sa kanya ng tsalk para magamit namin. Ako dapat ang bibili noon pero inutusan ako ni nanay na magpakain ng mga manok namin.
Papadudot ang normal na hapon na yon na inakala kong magiging masaya at punong-puno ng kaalaman ay mapapalitan pala ng pagkuha ng buhay. Nasa gasaan ng isang van ang kapatid ko. Sinubukan pala nitong tumawid sa main road dahil naubusan doon sa suki namin ng tiyok. Mula nga noon ay hindi na ako napatawad pa ni nanay. Inisip ko ring dahilan yon para hindi nila ako pagtapusin ang pag-aaral. Habang yung kuya ko, naigapang naman nila hanggang makatapos sa kolehiyo. Kuya Arnel, andito na kami. Uy, sakto ah. Mukhang maaga kang dumating ah. Kala ko nga mahuhuli ako eh. Hinintay ko pa kasi magugas ng paatong si B-Boy. Di ba, B-Boy? Uy, magsalita ka. Hello B-Boy, ako si Kuya Arnel. Ako yung magtuturo sa inyo kung paano magbasa, magsulat at saka magbilang. Okay ba? Uy, B-Boy! Kanina ang daldal mo. O yan, para kang nakagat ng aso dyan. Magsalita ka, nakakahiya. Hayaan mo na, Don. Baka nahihiya. Ikaw naman. Ako nga hindi nahiya nung una kitang nakilala, kuya eh. Sa makapal na yung mukha mo nun eh. Uy, grabe ka naman, kuya. Biro lang. Ikaw naman. Oh, B-Boy. B-Boy, kinakausap ka ni Kuya Arnel. Sagot ka kahit meow. Loko ka talaga, Don. Mas madaldal pa nga yan sa akin eh. Kanina tuwang-tuwa nung sinundo ko. Marami raw siyang ipapaturo sa'yo lalo sa pagbibilang para daw hindi siya naloloko. Aray! Bakit mo ako sinuntok sa braso? Ikaw kasi ang sutil mo sa kanya. Oh, B-Boy, kung handa ka na magsalita at makisali sa amin ni Don, magsalita ka lang ha. Hayaan mo, kung pagbibilang, marami akong ituturo sa'yo para di ka na nga lokohin. Bahala ka dyan, B-Boy. Basta ako, gusto ko nang mag-aaral ngayon. Tara dito para makaupo tayo ng maayos. Sama ka na rin, B-Boy. Nilinya ko na pala tong mga ituturo ko, Don. Konti lang to. Bumawi na lang tayo bukas na tanghali kung pwede ka o kung pwede kayo. Sige, kuya. Sunduin ko na lang din tong si B-Boy kung gusto pa niyang matuto. Di ba, B-Boy? Bahala ko nga dyan. Huwag mo na pilitin, Don. Nahihiya nga eh. Mas lalong di magsasalita yan kapag ganyan ginagawa mo. O sige, mukhang ikaw muna talaga, Don. Sundan mo lang muna ako dito sa dalawang salita na to. Ref, refrigerator. Refrigerator. Huwag mo kasing bilisan ng pagbasa. Oh, isa pa para makausad na tayo sa pangalawa. Ref. Re, Je. rator. Rator. Refrigerator. Refrigerator. Isa pa nga at... Refrigerator. Oh, mali rin yan. Loko ka, Don. Tama kaya? Refritor. Refrigerator. Wow! Magaling, B-Boy. Dahil dyan, bibigyan kita ng 2 candy. Uy, Kuya Arnel, paano naman ako? Banggitin mo ng tama yung refrigerator para bigyan kita. Ay, teka. Masakit pala ang ngipin ko. Naging masaya ang gabing yon nang sumubok na si B-Boy na sabayan ang pagtuturo. Bago natapos ang gabi, may natutunan na siyang ilang salita sa akin. Natuto na rin siyang magbilang hanggang 10. Pinaulit ko yon sa kanya bago siya matulog. Sinabi ko assignment niya yon. Natuwa naman ito at nakita kong habang naglalakad sila palayo ni Don ay nagbibilang ito ng mga daliri niya. Ayon sa kwento ni Don, laking lansangan na raw talaga itong si B-Boy. Walang nagturo kahit isa sa kanya kung paano magbilang kahit hanggang 5. Dahil ang nanay nito ay isang inabusong taong grasa. May nagampon sa kanya dati na matanda pero isang araw namatay ang matandang yon kaya napilitan itong si B-Boy na buhayin ang kanyang sarili. Wala itong oras para matutong magbasa, magsulat o magbilang.
Naging abala ito sa pagbuhay sa sarili niya. Kaya naman dahil sa kawalan ito ng kaalaman, inabuso din siya ng mga tao sa paligid niya. Sa pagdaan ng mga araw ay nakita ko ang improvement sa kanilang dalawa. Natutukan ko sila ng mabuti kaya naman marami na silang mga nalaman. Kinuwento nga nila sa akin na para raw makapag-practice bawat tarpaulin o kahit na anong nakapaskil kung saan-saan ay binabasa nila. Natuwa naman ako dahil gumawa pa rin sila ng paraan na matuto after ng mga klase nila sa akin. Naisip ko na sino ba naman ang hindi gaganahang magturo sa mga ganitong klase ng bata. Wala akong pinabayad kahit piso sa kanilang dalawa. Sapat na sa akin ang sincere na pag-thank you nila sa akin tuwing natatapos noon ang klase. Pero sadyang matigas ang ulo ng mga to. Kahit sinaway ko na noon ay patuloy pa rin sila sa pagbibigay ng kung ano-ano. Tulad ng hopya, barya, sampagita o kaya buko juice. Sinabi nga ni Dondon na nakakaramdam naman daw sila ng hiya. Siyempre nagagamit ko raw ang oras ko noon para turuan sila. Imbis na ipahinga ko na lamang. Sumagot ako at sinabing hindi ako nakakaramdam ng pagod sa tuwing nakikita ko sila na natututo. B-boy, ikaw na lang mag-abot nitong mga papel kay Dondon kapag nagkita kayo. Sige po kuya, subukan ko siyang daanan bukas dun sa tinatambayan niya. Ayos lang kaya siya? Kinakabahan naman ako. Ngayon lang umabsent yun sa klase natin eh. Ayos lang yung kuya. Nabanggit din niya sa akin pala na nung isang araw may racket daw siyang pupuntahan. Kaya baka may isang klase daw siya na hindi mapuntahan. Baka ito na nga yung nangyari. Sana nga ganun. O paano yan? Magandang umuwi na tayo bago mawala ng maraming tao dito sa labas. Para safe kang bumalik ng tulay. Naku kuya, sanay na ako maglakad kahit walang katao-tao. Mabuti pa rin yung nag-iingat. Kahit naman siguro harangin ako dyan, wala naman sila makukuha sa akin Sa tsura kong to. Nanakawan pa ba nila ako? Baka ako pa magnakaw sa kanila. Uy, alam kong biro lang yan pero baka mahipan ka't magkatotoo. Kahit anong mangyari, wag na wag kang magnanakaw. Mali yun. Oo naman po kuya. Kung gusto kong magnakaw, di dati pa sana. Ang dami kayo nagtatawag sa akin sa tulay para samahan ko sila. Lumayo ka sa mga taong yan. Hindi sila magandang impluwensya sa'yo. Lalasunin lang nila ang utak mo. At saka pag nagkagipitan, baka ikaw pang unang ilaglag nila. Yan nga rin po ang naisip ko Hindi nyo na kailangang alalahanin yun kuya. Hindi ko gagawin yun kahit magipit pa ako ng todo. Kung may kailangan ka o kahit gutom ka, huwag kang matuksong magnakaw. Lapitan mo ako. Ako ang magbibigay ng pangkain mo. Salamat kuya. O siya, tara na. Isabay na kita hanggang dun sa kanto. Kuya? Oh, ano yun? Ito po. Oh, para sa niyang barya? Bigay ko po sa inyo. Pandagdag pamasahe lang po kaya pambili ng yosi. Pang yosi talaga? Wag na, ayos lang ako. Kunin nyo na po. May extra pa naman ako dito Mas kailangan mo yan kesa sa akin. Gamitin mo sa susunod na araw kung wala kang kikitain. Pasasalamat ko po to sa inyo bilang pagtulong nyo po sa akin. Di naman ako nagpapabayad Sinabi ko naman sa inyo, ayos lang ako. Masaya ako natutulungan ko kayo. Kahit ngayon lang po, alam kong malaking perwisyo. Wag na wag niyong iisipin na perwisyo kayo sa akin. Natutuwa nga ako kasi pati ako natututo kapag tinuturuan ko kayo Pero kuya, inipon ko po talaga to para sa inyo San ba galing ang perang yan? Yung iba sa pangangalakal, yung iba napupulot ko naman po sa mga kanal kapag pabalik na ng tulay. Hay, pero B-boy. Sige na po kuya. Okay, ganito na lang Itatago ko ang perang to para kung sakaling kailangan mo, may magagamit ka. Pero para sa inyo po yan Uutangin ko na lang to. O ayan, para magamit ko na rin. Tapos kapag kailangan mo, bawiin mo lang sa akin. Kung ayaw mo na talaga tong mga baryang to, ipang memeryenda natin ni na Dondon sa susunod. Ayos ba? Sige po, kayo pong bahala. O tara na. Tara po. Naisip ko nang ampunin ang dalawang ito, Papa Dudut, pero kung magpapakatotoo, noon ay hindi sapat ang kinikita ko para buhayin ang mga batang ito. Hindi nga halos kasya ang inaabot kong pera sa pamilya ko sa probinsya.
Tapos magdadagdag pa ako ng pagkakagastusan. Kaya naman tinulungan ko na lamang sila sa ibang paraan. Tinuruan ko sila at ginabayan. Naging kaibigan din nila ako na nagpaparamdam sa kanila na maganda pa rin ang mundo. Tuwing wala naman akong ganap sa trabaho dati ay inaaya ko silang kumain sa karinderya. Pinagpakulo ko rin sila ng tubig na iinumin at nilalagay ko noon sa jug para may malinis silang tubig sa tinutuluyan nilang tulay. Kung may mga pagkain noon na ibinibigay sa akin sa trabaho, sila rin ang nakikinabang. Ito ang mga naging simpleng tulong ko sa kanila. Naisip ko na sana maging sapat yun. Kuya Arnel! Oh, nahuli ata kayo. Kanina pa ako naghihintay dito eh. Pasensya kuya. May racket kami kanina eh. Kakatapos nga lang eh. Pinagbuhat kami kanina nung naglilipat ng bahay. Binigyan kami ng 20. Mukhang pagod na nga kayo. Baka gusto nyong ipahinga na lang muna. At sa susunod na araw na lang tayo mag-aral. Sayang naman pong pinunta namin ngayon. Tsaka naghintay po kayo sa amin kuya. Ituloy na po natin. Alam nyo, minsan kailangan din natin ng pahinga. Oo, gusto nyong matuto pero kapag pagod kayo, mas lalong walang papasok sa utak nyo. We, ganun ba talaga yun? Talagang nagduda ka pa ah. Tama naman si Kuya Arnel, Dondon. Mukhang kahit anong turo niya sa atin ngayon, hindi ko rin maiintindihan kasi inaantok na ako eh. Anong gagawin natin ngayon? Sayang naman yung pinunta natin. Tara dito. Maupo kayo sa tabi ko. Tuturuan niyo pa rin kami? Hindi. Mag-uusap lang tayo. Kwentuhan. Parang magkakaibigan lang. Tandaan niyo na po para maging kaibigan namin. Matanda pala ah. Gusto mo pitikin ko yung talukap ng mata mo? Ha? Alam mo kuya, pagtanda ko, gusto ko rin maging sikyo. Oh, bakit naman? Maganda po kasi yung uniforme niyo eh. Gusto ko ng ganyan, tapos yung may baril din. Di magpulis ka kung barilang pala gusto mo. Gusto ko nga parang si Kuya Arnel kasi mukhang mabait ang mga sikyo. Oh, nag-aaway na naman kayong dalawa dyan. Don, kung si Q ang pangarap ni B-Boy, hayaan mo siya. Basta marangal ang trabaho, pwedeng pangarapin. Ang gusto ko maging driver ng eroplano para lilipad ako. Piloto. Gusto mong maging piloto. Piloto ba tawag dun? Alam mo kuya, gusto ko yung maging piloto kasi gusto ko talaga yung lumilipad sa langit eh. Gusto mong lumipad sa langit? Opo, kasi gusto ko makita sa langit si tatay. Kukumustahin ko, tatanungin ko kung masaya ba siya doon. Sasabihin ko huwag siya mag-alala sa akin kasi ayos naman ako dito. Uy, kapag piloto ka na at nakalipad ka na sa langit, sabihin mo rin sa lola nanay ko na bantayan niya ako lagi ha. Tsaka na may miss ko na rin yung mga pasalubong niyang pandesal pagkatapos niyang mga lakal. Ikaw na lang ang magsabi sa kanya. Paano ko naman sasabihin yun eh? Hindi ko naman pangarap maging piloto. Baka mabangga ko pa yung eroplano kasi hindi naman ako marunong mag-drive eh. Di pasahero na lang kita. Kapag piloto na ako, libre ka na para makausap ko na rin lola nanay mo. Sige, gusto ko yan. Ipakilala mo rin ako sa tatay mo para masumbong ko mga ginagawa mo dito sa lupa. Kuya, napuwing ka ba? Namamasa-masa mga mata mo. Gusto mo hipan ko? Hindi. Nahamugan lang siguro ako kasi gabi na. Don, B-Boy. Ano po yan, kuya? Kahit gaano kahirap ang buhay, gumawa kayo ng paraan para matupad nyo lahat ng gusto nyo ha? Promise? Opo, kuya. Promise, kuya. Noong narinig ko nga ang mga inosente at munting pangarap ng dalawang batang ito ay nagpursige akong matulungan sila. Naisip ko na hindi ko man sila mapag-aral pero sa tingin ko, kung lalapit ako sa ibang tao o ahensya ay matutulungan sila. Hindi ko sinabi sa kanila ang plano kong humingi ng tulong sa ibang tao, gusto kong maging sorpresa yon sa kanila noon. Ilang day off ang ginugol ko sa paghahanap ng pwedeng makatulong pero nabigo ako. Papadudod sobrang nasaktan ang puso ko sa ilang beses na pagtanggi sa akin.
Yung iba iniisip na scam lang daw ang ginagawa kong yon. Hindi naman daw sa mga bata mapupunta ang pera kundi sa akin. Yon ang naging paratang ng iba. Yung iba naman sadyang wala raw maitutulong dahil kapag nagsimula na raw silang magbigay, magsusunod-sunod na raw yung ibang batang lansangan na hihingi rin ng parehas na tulong. Sinukuhan ko na ang pangarap kong makatungtong pa sila sa school. Nagpursige na lamang akong bumili ng ibang gamit sa school at mga lumang libro para mas marami pa silang matutunan sa akin, Papa Dudut. Ako na lang ang tumulong sa kanila at sana balang araw ay naisip ko na makatulong yon sa mga pangarap nila. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us also at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nang mga sumunod na araw, nalipat ako ng schedule. Naging paiba-iba ang oras ko sa trabaho dahil may mga bagong pasok na sikyong katulad ko. Kaya naman nabawasan ang oras ko na maturuan ang dalawang bata. Bukod pa dyan, may mga naging racket na rin sina B-Boy at Dondon. Nagkasalisihan ang schedule namin. Ayoko namang pilitin silang pumasok sa klase ko kung usapang pagkakakitaan na nila ang nakalatag. Minsan bumabalik ako sa trabaho para kunin ang mga naiwang kong libro. Saglitan lang ang bala ko noon kasi kinakailangan kong makapagpahinga ng 4 na oras bago ang susunod na duty ko. Nasa malayo pa lang ako, natanaw ko na si Dondon at ang kasamahan kong sikyo na si Joel. Mukhang nagkakainitan sila noon kaya naman minadali ko ang paglakad papunta sa kanila para malaman. Bakit po masama ang ugali ninyo? Kanina pa kita pinapalis dyan pero ang tigas ng ulo mo eh. Nakupulong naman po ako dito ah. Wala naman po akong ginagawang masama. Kahit na. Bawal tumambay dyan. Pag nakita ka ng boss ko, ako naman ang pagagalitan, hindi naman ikaw eh. Sige na, umalis ka na. Hindi naman po ako nang gugulo sa mga dumadaan papasok sa bangko nyo eh. Nandun nga lang ako sa gilid. Ang late-late ko para makasagabal. Sumasagot ka pa, kutusan kita eh. Pag sinabing hindi pwede, hindi pwede. Bastos kang batang hamog ka. Palibhasa wala kang pinag-aralan eh. Doon ka, doon. Aray! Aray ang arte mo. Doon ka. Joel! Huwag mong saktan yung bata! Kuya Arnel! Ayan, kanina ka pa hinahanap ng batang hamog na yan. Napakabaho mo. Hinawakan lang kita ang panghina ng kamay ko. Arnel, paalisin mo na nga yan. Buwisit. Kawang mabaho. Amoy sigarilyong nahamugan. Aba, sumasagot ka talaga? Sapakin ko yung mukha mo eh. Joel, tama na! Pagsabihan mo yung bastos na bata na yan ha. Namumuro na sa akin yan. Oo, ako na bahala sa kanya. Kuya, tinapon niyo po yung mga librong ginagamit natin. Nakita ko po. Pards, tinapon mo? Oo. Pakalat-kalat dito sa mesa eh. Wala naman yun sa ibabaw ng lamesa. Nasa ilalim yun. Masinop ko namang nilagay dyan kahapon bago ko umuwi. Nakakasagabal nga dito. Imbis na mapaglagyan ng ibang gamit natin, nakakadagdag pa ng kalat. Sana man lang hinintay mo na dumating ako para naiuwi ko na lang kesa tinapon mo. At ako pa ang mali ngayon? Parte ba ng trabaho mo bilang CQ yung mga libro na yon? Hindi, pero… Walang pero, Pards. Alam mo ang trabaho mo. Huwag mong isinisingit yung part-time job mo sa oras ng duty mo. Di naman part-time job yung pagtuturo ko sa mga bata. Wala akong pinapabahid sa kanila. Ginagawa ko lang naman yun para makatulong sa kanila. Di gawin mo sa ibang lugar. Huwag dito. Sinasayang mo ang oras ng trabaho, Pards, sa katutulong sa mga batang hamog na yan. Hindi naman matututo yung mga yan eh. Pulpul yung mga yan. Di sayang, Pards. Kahit papano, natututo naman sila. Kahit matutong magbasa o magsulat ang mga yan, sa tingin mo may pupuntahan pa ang buhay nila? Tayo nga eh.
na medyo nakakaangat sa kanila baka wala nang iasenso sa buhay. Sila pa kaya? Huwag mo naman silang maliitin. May mga pangarap din ng mga yan. Bata pa sila. Marami pang pwedeng mangyari. Grabe, naniniwala ka ron? Sus, magising-gising ka na Arnel. Sa pelikula lang nangyayari yan. Walang happy ending sa mga batang lansangan. Tandaan mo yan. Sobra ka naman, Pards. Ikaw ang sobra. Parang ninanakawan mo ng oras ang nagpapasahod sa'yo dahil sa pagtuturo mo sa mga batang yan. Eh wala ka rin naman pakinabang sa kanila eh. Hindi naman sa… Sige, sumagot ka pa. Isa na lang, Pards. Isusumbong na kita talaga kay boss. Tingnan natin kung may trabaho ka pang aabutan sa susunod kapag pinilit mo yang maling gusto mo. Inaya ko na lang na umalis si Dondon. Nalungkot akong hindi na ipaglaban ang gusto kong mangyari. Mas malaki ang laban noon ni Joel. Totoong ginamit ko lang ang ilang oras ko sa trabaho para maturuan ang mga bata. Oo, wala namang nangyaring masama sa bangkong binabantayan ko pero hindi pwedeng ipagkaila na mali pa rin ang ginawa ko. Kinausap ko ang dalawang bata at sinabing sa ibang lugar ko na lang sila tuturuan. In-explain ko sa kanila na hindi po pwede yung ginagawa namin dati. Naunawaan naman nila at kahit papaano, nakaramdam sila ng hiya dahil sa mga nangyari. Sinabi kong pupuntahan ko na lang sila sa tulay after ng trabaho ko para mas safe sa aming tatlo. Sinabi ko rin na mababawasan ang oras ng pagtuturo ko dahil kailangan kong humabol ng pahinga sa trabaho. Nadagdagan kasi ako ng duty sa madaling araw dahil nabalitaan kong biglang nag-awol ang mga ibang pinasok na sikyo. Napagod ako sa unang linggo na ginawa ko yon, Papa Dudut. Yung pagod ko pa lang noon na pumunta malapit kina Dondon at B-Boy ay sobra na yon. Dagdag pa niyan, pagod na rin ako kakaisip sa pamilya ko. Nagkasakit ang tatay ko kaya kinakailangan ko noon na magpadala ng dobleng halaga sa dating pinapadala ko. Kaya naman naghanap din ako ng ibang pwedeng racket para matustusan ang nabutas kong budget. Gusto na noong bumigay ng katawan ko pero habang iniisip ko ang mga taong umaasa sa akin, kinakailangan ko kaagad na bumangon. Kuya, pandesal oh. Malinis yan ah. Di ko pinulot yan. Ayos lang. Sa'yo na lang. Almasal mo bukas para may lakas kang mga lakal. Uy, B-Boy, hati tayo. Para bukas ko pa to. Kakakain mo nga lang kanina ng pandiregle eh. Ang damot nito. Sana sa susunod na buhay mo, maging panderegla ka. Sana maging pandiregla ka. Mawat na yan. Ituloy na lang natin to bukas. Kailangan ko nang umuwi. Pero maaga pa po ah. Gusto ko rin kasi magpahinga. Pero wala naman po kayong pasok bukas, di ba? Dito po muna kayo. Matagal-tagal ka naming di nakausap eh. Oo nga po kuya, kahit kwentuhan lang po ulit. Kahit po wag niyo muna kaming turuan. Balitaan mo kami kung ano nangyari sa inyo nung nakaraan. Oo nga kuya, oo nga. Kayong dalawa na lang magkwentuhan. Uwi na ako. Dondon, B-Boy, may gusto sana akong sabihin sa inyo eh. Ano po yun kuya? Mukhang di na ako makakapagturo sa inyo. Hala kuya, bakit po? Alis na po ba kayo? Ayaw niyo na po ba sa amin? Parehong hindi. Ay, napapagod na kasi ako. Di na kaya ng oras ko. Nakahanap na rin ako ng isa pang trabaho para may pangdagdag na pera para sa pamilya ko. Paano naman po kami kuya? Sabi niyo, hindi kayo mapapagod na turuan kami. Akala ko rin eh. Hindi nyo na po tutuparin yung pangako ninyo na tuturuan nyo kami lagi. Eh bakit parang ako pa yung may kasalanan dito? Kasalanan ba talagang mapagod? Hindi naman po pero umasa kasi kami. Di nyo kasi alam ang pakiramdam ko ngayon. Sa totoo lang, pagod na ako. Hindi ko alam kung bakit buhay pa ang katawan ko eh. Dagan na ako sa mga problema. Sana man lang maintindihan nyo yun. Naintindihan po namin kuya. Tara na, B-Boy! O bakit kailangan mo akong irapan, Dondon? Ako pa mali ngayon? Parang utang na loob kong turuan kayo ah. Eh wala nga ako nakukuha sa inyo kahit piso eh. Kuya, huwag ka na po magalit. Ayos lang naman kami ni Dondon. Ikaw lang, hindi ako. Hindi ako ayos kasi nangako ka sa amin na tuturuan mo kami lagi. Ikaw nga nagsabi na kapag may pangako, tuparin. Tapos ngayon, di mo namang gagawin. Para saan pa ang tinuro mo kung
tataliin mo rin. Dondon, ano ba? Tinuruan ba kitang sumagot-sagot ng ganyan sa nakakatanda sa'yo? Di ba sabi ko sa'yo na masama yan? Pero parang di ka pa rin natuto. Kuya, wag na po kayo magalit kay Dondon. Alis na po kami. Mabuti ba nga umalis na kayo? Dagdag sakit kayo ng ulo ko eh. Sorry po kuya. Tara na, Dondon. Katulad ka rin nila. Pinaasa mo rin kami. Pinaasa mong may pupuntahan pa ang buhay namin kasi tutulungan mo kami. Pero hindi naman pala. Sinungaling! Dondon, tama na yan. Tara, B-boy! Di na natin kailangan ng tulong niya. Sandali lang, Dondon ha. May naiwan ako eh. Diyan ka lang. Oh, bakit ka pa bumalik? Di ba sinabi kong... Kuya, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng tinulong niyo sa amin. Dahil sa inyo, hindi na ako naloloko ng mga pinagbebentahan ko ng kalakal kasi marunong na akong magbilang. Salamat kuya ah. Kasi kahit si Dondon, hindi na inaasar na bobo kasi tinuruan mo na siyang magbasa tsaka magsulat. Salamat talaga kuya. Papa Dudut, nanginginig ako sa lungkot nang makita kong tuluyan nang umalis sina B-boy at Dondon. Nagkamali akong sinabihan sila ng mga salitang yon pero nadala na rin kasi ako ng sobrang pagod. Inisip kong bawiin lahat ng mga sinabi ko pero pinigilan ako ng pride ko. Lalo na noong pinamukha sa akin ni Dondon na hindi ako marunong tumupad sa mga pangako. Totoo naman ang sinabi niya. Pero sana maintindihan niya na hindi lahat ng pangako ay natutupad dahil sa maraming rason. Hindi ko na ipaliwanag sa kanila ng husto ang kalagayan ng buhay ko. Kaya siguro hindi nila basta-bastang natanggap ang sinabi ko noong nagpaalam ako bilang guro sa kanila. Papa Dudut, lumipas ang mga araw at hindi ko na muling nakita sina B-boy at Dondon. Inisip kong baka magpakita silang muli. Inisip kong baka nagtampo lang sila. Sinubukan kong puntahan sila sa tulay para mag-sorry. Naisip ko na kahit na hindi naman nila ako maging guro ay pwede pa rin naman nila akong gawing kaibigan o nakakatandang kapatid. Hindi ko na sila nakita sa tulay. Ilang araw ako nagpabalik-balik doon pero hindi ko sila naaabutan. Sa paglipas pa ng ilang buwan, naibalik ko na ang dating buhay ko. Gumaling na si tatay at hindi ko na kailangang bugbugin noon ang sarili ko sa dalawang trabaho. Nakapagpahinga na ako ng maayos at binala ko na ring hanapin sina B-boy at Dondon para ituloy ang pagiging teacher ko sa kanila. Pinadala ko sa kapatid ko ang mga lumang libro ng anak niya. Natuwa ako kasi alam kong magugustuhan nila yon. Sa pagbabalik ko noon sa tulay, ganun pa rin ang nangyari. Hindi ko pa rin sila nakita. Ilang beses ako nagpabalik-balik dati, makita lamang sila pero wala na talaga. Nagpunta na rin ako sa ibang lugar na madalas nilang pinupuntahan para mangalakal pero wala rin. May mga sinabi sa akin na baka kasama silang dalawa na nakuha ng mga sindikato. Yun daw nangunguha ng mga bata tapos ay ikakalat sa ibang parte ng Pinas para mamalimos. Dinadasal ko na sana ay hindi at dinadasal kong sana ay nagtampo lang talaga sila at piniling taguan ako. Dinasal kong ayos lang sila at hindi pinagkakakitaan ng iba. Papa Dudut, sobrang sama ng loob ko at punong-puno ako ng pagsisisi sa puso ko dahil hindi pa naging maayos ang huling pagkikita namin. Hindi pa pandemic noong huli ko silang nakita. Mas lalo tuloy akong nag-alala ngayong pandemya kung nasaan na sila. Gabi-gabi hindi man nila alam pero lagi silang laman ng aking dasal sa Panginoon. Hindi man maibigay sa kanila ang pangarap nilang maging piloto at sikyo, pero sana maibigay sa kanila ang proteksyon na kailangan nila habang naglalakbay sila sa buhay na meron sila. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kabarangay forever, Arnel. Walang sukatan ng tulong. Maliit man o malaki, ang tulong ay tulong. Sana mamuhay tayo sa mundo kahit na konti lang ang iyong inabot, tatanawin pa rin itong magandang biyaya.
Sana mawala na ang ginawang konsepto ng ibang tao na may sukatan ng tulong. Para sa lahat ng mga taong kapos pero nagawa pa rin magbigay, para po sa lahat ng mga kinakayang mag-abot kahit na alam nilang masasaid na rin sila. Para po sa lahat ng mga taong taus-puso nagbigay ng walang hinihinging kapalit. Maraming salamat sa inyo at sana'y hindi kayo mapagod tumulong, maging maliit man o malaki. Sana hindi kayo mapagod buuin ng paulit-ulit ang konseptong walang sukatan ang tulong. Maliit man o malaki ang tulong ay tulong pa rin. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever! Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.